Welcome to Donmar TV News Channel. Presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos leads the presidential survey of Pulse Asia with 60% of the respondents choosing him as the next president of the country. Vice President Leni Robredo followed with 16%, while Senator Manny Pacquiao and Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso tied at 8%. Senator Panfilo Lacson, meanwhile, is at 4%. In several statements, the presidential candidates in the 2022 election said it is too early to say that the results of the recent polls will also dictate the election results in May. The camp of presidential candidate Vice President Leni Robredo said the survey was conducted from January 19 to 24, which is too early to capture the impact of the game-changing interviews with media outfits. Based on VP Leni's performance in interviews and the number of supporters attending her campaign rallies, the camp remains confident that it will reflect in the coming surveys and on Election Day. Senator Manny Pacquiao reiterates that he is not disheartened by the survey results. He assures that his desire to serve the country and help its people will continue. He also added that he will continue campaigning for the future of the nation despite facing a difficult fight in the elections. What is more difficult, he said, is to see the hardships of Filipinos. For Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso, the support he sees during his campaign rallies boosts his confidence to continue campaigning. I think the thing speaks for itself. Kaya lumalakas ang loob ko dahil yung tao, yung silent majority, lumalabas ng bahay nila para lang masilayan tayo. Senator Panfilo Lacson on his Twitter account assures that his camp will continue to pursue the path that is determined, decent, serious, and honest. Lacson vows to never give up for the country's sake. For Labor leader Yori de Guzman, the survey results will still change, especially once presidential forums and debates begin in the coming weeks. His confidence remains with the Filipino people, and they will side with a candidate that will provide a solution to the everyday problems faced by workers. What is needed, de Guzman adds, is for voters to hear his platforms and stand on the issues experienced by the country. Meanwhile, the Marcoses camp says the result is humbling and that the camp's message of unity resonates among the overwhelming majority of the Filipino people. It also shows that numbers don't lie. In the vice presidential survey, Marcoses tandem Sara Duterte Carpio is in the lead, followed by Senate President Vicente Tito Soto, Francis Kiko Pangilinan, Doc Willie Ong, and Lito Atienza. Monica pangunahing ipinapaliwanag ng Partido Aksyon Demokratiko na ang mga survey na ito ay nakalap noon pang January 19 to 24, kung saan hindi pa lumalabas ang lahat ng mga media interview at forum sa mga presidential candidate. Ngunit matapos lumabas at mapanood ng publiko ang mga panayam sa mga kandidato, doon na unti-unting tumataas ang suporta ng tao kay presidential candidate Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ayon kay Aksyon Demokratiko Chairman Ernest Ramel, mahalaga na nakikilala na ng publiko ang mga kandidato. They also saw those interviews, no? Malawak yung reach ng mga interviews na ito, not only on television but on YouTube. At ito yung dahilan ng lumalabas yung tao, no? And like to answer that, we expect that his numbers will rise. I think titining kung sino lang yung magiging magkalaban dito sa race na ito, no? By the next survey, makikita natin yan. Paliwanag pa ng partido, masyado pang maaga para pagbasehan ang mga survey. Ilang araw pa lang kasi ang nakalilipas nang magsimula ang 90-day campaign period para sa 2022 national and local elections. Kumpiyansa ang partido na sa mga darating pang mga araw sa patuloy na pag-ikot ng kampo ni Mayor Isko Moreno at Doc Willie Ong sa iba't ibang lugar sa bansa, ay marami pa ang susuporta sa kanila. He hasn't really gone around. And I think, relative to your question, kung ano yung nakikita natin na nangyari dito sa Metro Manila at sa Calabarzon, ano, yan din yung ini-expect namin makikita diyan sa summer area starting today and tomorrow.
Monica, sinabi rin ng partido na hindi batayan ang pag-endorso ng mga religious groups sa ibang mga tumatakbo sa halalan, kundi ang husay ng plataporma, pruweba ng mga ginagawa at paglapit ng tao sa mga kandidato. Sa panayam naman kay Mayor Dumagoso ngayong araw, sinabi nito na hindi niya susukuan ang tunay na kalaban at ang tunay na kalaban niya ay ang nagpapahirap sa tao, pangunahin na ang kahirapan. Ngayong araw hanggang bukas ay sa probinsya nga ng Samar, personal na nag-iikot sa mga komunidad sina Mayor Isko Moreno Dumagoso at Doc Willie Ong, at kasama pa rin nila ang kanilang tatlong senatorial candidates na sina Samira Gutok, Carl Balita at Jopet Sison. Sa mga susunod na araw naman ngayong linggo ay nakatakda itong bumisita sa ilan pang lalawigan sa Luzon. Ating pong pag-usapan ito pong issue ng presidential debate dito sa ating mga presidential at senatorial, vice presidential candidate dito sa ating bansa dahil mag-eleksyon. Well, kaya ko ito sinasabi dahil marami pong mga feedback, marami pong mga reaksyon ang nangyari simula kahapon nung umatras itong si Lacson, si Robredo, Moreno at Pacquiao dun sa presidential debate mamayang gabi sa Okada Hotel, yan po na sponsor ng SMNI. At mas marami po ang nagsasabing nanghihinayang dahil yung pagkakataon sila makilala ay binaliwala nila. Anyway, marami nga po ang nagsasabi sa hanay ng mga simpleng mamamayan, mga professional, mga ekonomista, mga professor, mga political analyst, lahat ng sektor na nagsasabing sayang dahil bakit sila umatras. Ito na yung pagkakataon na ating makilala sila hanggang saan ang kailang kakayanan, kaalaman at plano sa ating gobyerno kung sakali silang bigyan ng pagkakataon. Totoo yun, ako'y sumasang-ayon doon dahil ako po ang aking paniniwala, sila po'y lahat ay nag-a-apply. Nag-a-apply na maging Pangulo ng Bansa at ang pag-a-apply na ito ay tinanggap ng COMELEC dahil sila ho yung mayroong kapangyarihan tumanggap ng Certificate of Candidacy. Pero ang pag-a-apply yan ay continuous dahil taong bayan po ang magde-decide. Boboto ang taong bayan sa Mayo. Kaya yung pag-a-apply na yan, mula noong mag-file sila ng COC hanggang sa araw ng eleksyon, nag-a-apply sila, nanghihingi sila ng approval mula sa taong bayan. Pero yung debate na napakahalaga, iba ho kasi ang interview kaysa debate. Ang debate, ibig sabihin kayong mga kandidato ang magdidebate kung ano ang inyong mga kaalaman, kakayanan at aming aaralin ng mga botante kung sino sa inyo ang karapat-dapat maghawak at pagkatiwalaan. Yun ang mahalaga eh. Pero ang lahat pong pagkakataong yun, binaliwala ni Lacson, Robredo, Moreno at saka Pacquiao. Unang-una, yung pong kanilang mga dahilan ay napakababaw. Ano ba ang dahilan? Kadalasan ay doon sa schedule. Barang bigla sila nagkaroon ng schedule itong si Robredo at si Moreno sa Mindanao, Visayas. Okay? Ito naman kay Pacquiao, mas lalong mababa kasi binanggit pa yung kaso ni Pastor. Wala namang kinalaman sa debate yun. Una-una, na-dismiss na yung kanyang pinailang kasong libelo din sa Makati Regional Trial Court. So wala talagang napakababaw ng dahilan. Si Ping Lacson naman, sinasabi, hindi sila mag-a-attend dahil meron na daw inendorso si Pastor na kandidato. Naku, mukhang na-fake news yata si Lacson. Wala pa pong ini-endorso. Nagpunta lang si Sara do sa opening ng kanyang caravan sa compound ni Pastor sa Davao para ipagdasal na matagumpay at ligtas yung kanyang caravan. Yun lang yun. Hindi pa yung formal endorsement. At wala pang ini-endorso ang Pangulo, si Pastor na presidential candidate. So mukhang na-fake news doon si Lacson. So yun ang kanyang dahilan. So di ba ang bababaw? Nagdahilan sila or natakot nga ba? Yun ang tanong. Pag kayo nagdahilan at natakot sa debate, yung taong bayan na inyong pinag-a-applyan, ang taong bayan kasi ang employer ng mga nag-a-apply na maging kandidato or maghawak ng posisyon. Kasi nga, yung pagiging Pangulo, ina-applyan yan sa magitan ng paglapit nyo sa taong bayan. Ang taong bayan na magde-decide. Tatanggapin kayo, iboboto kayo, yun po yun. Paano kayong iboboto kung sa napakababaw na dahilan ay umiwas kayo sa debate? Natakot kayo dahil confirm na darating po si Marcos? Confirm na darating yung ibang kandidato, 10 yung kandidato, 4 lang naman ang umatras Yung iba darating. Bakit? Hinahanap niyo si Marcos sa mga interview at iba pang fora. Ngayon darating si Marcos o bigla kayo nag-atrasan. Lahat ho kayo imbitado. At hindi naman ho nakakahiya yung lugar na pagdadalan sa inyo ng SMNI bilang organizer, napakagandang hotel ng paglalagyan. So,
Ang lahat ng dahilan nyo ay pag-iwas sa kagustuhan ng taong bayan kayo makilala. At wala tayong magagawa kung darating ang araw na patuloy na babagsak ang inyong rating sa survey. Kayo nga yung naghahabol eh. Kayo pa yung umatras. At tulad ng aking paniniwala, mga 4 to 5 million vote automatic ang mawawala sa inyo dahil sa inyong pag-atras na ito. Wala pa dyan yung mga undecided na magdi-decide sana sila after tonight na kayo madinig sa debate kung sila itutuloy sa inyong sumuporta o hindi. Eh hindi kayo darating. So, nanatili silang undecided. Malamang mag-decide yung mga yun sa mga kandidatong darating mamaya at kanilang madidinig ang kanilang kakayanan. Sino nga yun? Si Bongbong Marcos at yung iba. Si De Guzman, si Nurog Gonzales at kung sino-sino pa na kandidato. Yun po yun eh. Hindi naman ho titigil yung debate na yan dahil hindi kayo dumating. Tuloy yan. Hindi pwedeng itigil yan. Tuloy ang debate mamayang gabi. Na in-sponsor nga po ng SMNI. At tayo po bilang anchor ng SMNI, tayo magsusubaybay din yan. So, yun po yun. Inuulit ko, pinapalaala ko, ang mga kandidato, nag-a-apply kayo ng trabaho. Bakit kayo iiwas? Sasabihin ng iba dyan, bakit si Marcos umiiwas sa debate, umiiwas sa interview? Kasi yung interview, una-una, yung interview at saka debate, ayaw ni Marcos ng yung mga lumang issue, tulad ng martial law, graft in corruption, o kung ano man. Ayaw nila dahil paulit-ulit na yung tanong na yan, limang dekada na, at nasagot na nila yan. Yung debate kasi, lalo na dito sa SMNI, hindi scripted ito, hindi nga alam nila kung ano yung pagdidebatihan eh. Wala naman hong nag-utos na ito yung pagdebatihan. At siyempre, alamin niya kung ano yung kaalaman po ninyo. Yun namang interview, siyempre, dahilan ni Marcos niya kaya hindi nag-attend kasi one-sided daw po, biased daw po yung nag-interview sa kanya dati na kanyang nag-decline siya. Yun po yung valid yung kanyang dahilan dun eh. Okay, itong mga maiingay na kandidato na noong araw ay nagpapa-interview at inimbitahan biglang umaatras sila. So, nang iba nga, nag-confirm nga sila eh. Yung iba dyan. Tapos umatras. Yung isa nga, si Lenny Robredo, namili pa nga po ng panelist eh. Tumanggi pa sa akin yan eh. Dahil kasi isa ako sa mga panelist dapat yan. Nag-demand silang alisin ako. Huwag akong isali. Dahil hindi ko alam kung bakit siya takot sa akin. Hindi ko alam kung bakit umiiwas sa akin. So, pinagbigyan. Para lang magkaroon ng pagkakataong siya makaharap sa public. Last minute, matras pa rin. So, duwag, di ba? Nag-demand ka at ayaw mo ng panelist na katulad ko. Tapos ngayon, pinagbigyan ka, hindi ka pa rin tumuloy. Di ba? Pagsabotahe yan sa debate. So, yung lahat ng ginawa nitong mga kandidatong nag-atrasang ito, kayo ang nawalan. Hindi po ang organizer. Hindi rin po ang taong bayan. Mas malaki ang nawala sa inyo. Kasi yung taong bayan, nakikiramdam lang yan kung sino kayo eh. Kayo dapat na magpakilala ng inyong kakayanan at inyong mga plano. Yung opportunity na yon ay binaliwala nyo. So, yan ang matindi. Inuulit ko po, tuloy ang debate mamayang gabi. February 15 dito sa Pilipinas. Darating si Bongbong Marcos. Okay? Darating yung ibang kandidato, yung 4 na umatras. Bahala kayo sa buhay nyo dahil umatras kayo. Wala tayong magagawa ron. Naghahanap kayo ng trabaho. Yung mga employer ng mga botante, yung employer kasi dito sa politika, yung mga botante Pilipino, tinanggihan nyo. Kaya sigurado, mawawala lalo kayo. Kayo yung naghahabol sa rating, kayo pa yung umatras. So, kayo ang nawala. Maliwanag po yan. Okay?